faster! Climb now! They are everywhere! Sa gitna ang dagat Timok Sinai, isang barkong napupuslit ng daan-daang toneladang bigas mula sa Cambodia mabigat at mabilis na humahawi sa mga alon palalim ng palalim sa katubigan ng Pilipinas. Lulan nito mga tripulanteng Cambodian at Sino, lahat sila ay armado handa para sa anumang posibleng barilan na maaring sumiklap. Ngunit ang kanilang paghahanda ay tila walang laban sa unos na paparating. Umugong ang mga makina mula sa iba't ibang direksyon at ilang segundo lang sumulpot sa karagatan ang dose-dose ng nakakasilaw na ilaw, lahat ay nakatutok sa katawan ng barko. Hindi tila higit pa sa 30 speedboat ang humaharurot mula sa apat na sulok. Rinig ang kalampa ng metal ang sigawan ng mapirata at sumunod ang unang buksong ang putok, ang unahan ng barko ang unang tinamaan. Umalingaw-ngaw ang alarma, isang dagundong na gumulantang sa buong barko. Agad pumosisyon ang tripulante. Ang ilan ay ginawang pader ang sakong bigas, kinasa ang kanilang pistola at submachine gun. Ang ilan ay napaulan ng bala mula sa kanilang mga automatic rifle. Ang bawat bala ay parang linyang gumuguhit sa kadiliman ng gabi. Isang speedboat ang tinamaan, biglang lumiko at nakpaikot sa alon ng iwan ng puting bula. Isang tao ang tumilapon sa tubig. Ngunit napakaraming kalaban ang pader ngang 30 speedboat ay naksara, kinukulong ang barko sa isang desperadong sitwasyon. Mga angkla na bakala, mga lubid na may kawit ang sabay-sabay na inihagis bumaon sa gilid ng barko. Humigpit ang mga lubid. Mga taong balo ang ulo nakasuot ng bulletproof vest, may hawak na AK at may mga grenade launcher sa likod. Umakyat sila sa barko na parang mga langgam. Ang bala mula sa mga tripulante ay sumalpo sa isang bahaging rehas. Ilan sa mga umaayat ay nahulog sa dagat, ngunit ang iba ay nagpatuloy. Mabangis ang palitan ng putok. Ang kubyerta ay yumanik na parang isang larangan ng digmaan. Isang tripulanteng Cambodian ang tinamaan ng bala at bumaksak sa mga sakong bigas. Isang tripulanteng Sino ang tinamaan ng shrapnel mula sa isang mortar. Nabitawan niya ang hawak, ngunit pilit pa ring bumangon, kinalabit ang gatilyo at tinamaan ang isang kalaban na kapapaayat pa lang. Isang sigaw ang pumunit sa hangin. Isa-isang nangahulo ang mga pirata mula sa gilid ng barko, nilamon ng nga alon. Bumalot ang makapal na usok ng pulbura. Sunod-sunod na puto ang bumutas sa gilid ng barko, pinupunit ang mga lona na tumatakip sa kargamento. Kumalat ang puting bigas, humalo sa mga tilamsi ng dugo sa buong sahig. Saang umakyat ang mga pirata sa rehas na hati sa ilang grupo. Isang grupo ang dumiretso sa cabin, ang isa ay sinubukang agawin ang machine gun. Ang natitirang grupo ay hinarang ang mga tripulante upang hindi sila makaurong sa bodega. Sumipol ang isang mortar, sumabog malapit sa timon. Ang shockwave ay nakpatumba sa 3 Cambodian. Isa sa kanila ay hindi na tumayo, habang ang dalawa ay pasura-surang pilit pa ring gumanting ang puto. Mabangis ang ganting puto ang pirata, apoy na pula ang bumubuga, tumatama sa mga pader na bakal at lumilikhang tilamsik. Ang natitirang tripulante ay buong lakas na ipinaglaban ang bawat pulgadang kubyerta. Isang grupo nga sinong tripulante ang bumatay sa daan pababa sa kargamento, sunod-sunod na pinaula na ngang maikling puto ang kalaban upang pigilan ang kanilang pag-abante. Isang tripulanteng Cambodian ang lumuhod sa likod ng masako ng bigas at sunod-sunod na pinabaksa ang dalawang umakyat, ngunit agad din siyang tinamaan at bumaksa. Hinila siyang kanyang kasamahan sa kublihan. Ang kanyang damit ay basang-basa na sa dugo, ang kanyang hininga ay putol-putol. Maliliit na grupo ng labanan ang sumiklap sa buong barko. Sa ilang lugar putukan, sa iba mano-manong labanan. Isang tripulanteng Sino ang pinukpo ng rifle boot ang isang kalabang may hawak na kutsilyo. Gumulong silang dalawa sa sahig na punong bigas na may halong dugo. Isang tripulanteng Cambodian ang nadaplisan ng kutsilyo, nag-iwan ng malalim na hiwa, ngunit ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang itula ang kalaban palabas ng barko. Bumaksak ito sa mga alon. Ang tindingang pag-atake ay hindi humupa. Ang speedboat ng pirata ay nanatili sa paligid, walang tigil sa pagpapaputok. Tuloy-tuloy ang pag-ayat ng grupo sa barko. Nakalat ang katawan. Ang bigas ay humalo sa tubig dagat at sa matingkat na pula ang dugo. Ang usok ng pulbura ay tinakpan ng liwanag ng ilaw. Naintindihan ng lahat na ang barkong ito ay naging sentro ng isang labanang patayan.
Sa sandaling iyon nabunyak ang katotohanan, hindi ito isang ordinaryong pamimirata. 30 speedboat mabibigat na armas organisadong kooperasyon, lahat ay nagpapahiwatig na may isang makapangyarihang puwersa sa likod nito. At sa barkong iyon, ngang bigas ng Cambodia, ang nga tripulanteng Cambodian at Sino ay kailangang magtulungan lumaban hanggang kamatayan para sa bawat pulgadang kubyerta sa gitna ngang impyerno. Hindi pa man sila nakakabawi mula sa unang bukso nga takimuling umugong ang mga makina mula sa lahat ng direksyon. Ang manatitirang speedboat ay sumugot na parang isang kawan ng mga palaso, ang kanilang mga ilaw ay ginawang araw ang buong barko. Ang bigat ng pag-atake ay hindi na lamang mula sa ilang despradong magnanakaw kundi isang bagyo nga ataw. Mga armas, kawit lambat at pampasabog ang inihagis sa tubig ng may disiplinadong formasyon. Agad na palibutan ang barko. Ang khilit na kubyerta ay umanak sa bawat pakuntok. Ang nga pirata ay hindi lamang nakpapaputo para pumigil kundi nahati sa mga grupo, may taga-kawit ng angkla, may taga-kyat sa hagdan, may taga-baril mula sa malayo at may espesyal na grupo sa likod na nagbibigay suporta gamit ang mga smoke grenade upang sirain ang kaayusan. Sila ay sumugot na parang mga pukyutang nagwala sa pugat, sabay-sabay at walang awa. Ang mga tripulanteng barko ay unti-anting naipit. Sumigaw ngang utos ang kapitan na Cambodian, pumunit sa kaguluhan, may humawa sa machine gun, may makarga ng bala, hilahin ang lona para takpan ang kargamento, ngunit ang bilang ng nga umaatake ay lampas na sa kanilang kakayahan. Mula sa lahat ng direksyon lumiwanag ang mga machine gun at grenade launcher. Ang mga hoy sa kubyerta ay nakabasa-basa, ang mga kadena ay umugong sa hangin. Isang grupo ngang pirata ang naghagis ang lambat sa gilid, pilit itong hinawakan upang makaayat ang iba. Ang mabigat na machine gun sa gilid ng barko ay napaulan ng sunod-sunod na bala sa isang kumpol ng mga speedboat. Ilan sa mga ito ay sumabog sa maliliit na apoy. Ngunit bilang ganti, isang mortar ang sumirit sa himpapawid, sumabog ng malakas malapit sa imbakan. Ang shockwave ay nagpakalat sa masakongang bigas na hindi pa naayos. Nasimula ang malapitang labanan sa maliliit na grupo. Isang pirata gamit ang palakol ay sinira ang kahoy na pader at sinugot ang isang tripulanteng Cambodian na nakababantay sa isang rifle. Isang Sino ang gumanti gamit ang rifle butt, pinatumba ang umaayat. Gumulong silang dalawa sa isang tumpok ng puting bigas, mga pira-pirasong kahoy at tumilamsik na pulang likido. Dahil sa usok ngang pulbura lalong, lumabo ang paningin, ginagawang bitak ang buong barko. Isang serye nga, smoke grenade ang inihagis sa unahang bahagi ngang barko, lumikang ang tabing para sa isang malaking grupo na sumampa sa kubyerta. Sa gitna ngang kaguluhan, sinamantala nga umatake ang bawat siwang. Isang pirata ang umakyat sa isang poste, kumapit sa isa, bitang pilit na hinihila ang isang maliit na bak na tila iba sa mga sako ng bigas. Ito ay isang bagay na bahagyang nakilala ng mga tripulante bilang espesyal na kargamento. Isang grupo ng pirata na may profesional na kagamitan sa pag-ayat ang pilit na pinasok ang control room. Malinaw ang kanilang layunin, agawin ang kontrol sa barko. Mabilis na tumaas ang bilang ng nasugatan. 2 tripulanteng Cambodian ang malubhang nasugatan. Isang Sinong tripulante ang nawalan ng maraming dugo matapos tamaan ng shrapnel. Ang lahat ay napaatras, nagpoprotekta sa isa't isa, pilit na pinanghahawakan ang posisyon malapit sa hagdan pababa sa imbakan. Isang kislap ang namula sa gilid ng isang maliit na kanyon sa isa sa mga speedboat, na paulan itong ang bala na lalong pumunit sa bakang ang pangunahing kubyerta. Humangin ng malakas, nagpalipat ng alikabok ng bigas na parang puting ulap. Nagbago ngang taktika ang nga pirata. Sa halip na sabay-sabay umakyat, lumipat sila sa isang chain na estilo. Isang grupo ang mapapanggap na atras para palabasin ang nga tripulante sa kanilang pinatataguan, at pagkatapos ay sasalakay ang isa pang grupo upang sakupin ang naiwang puwang. Dahil sa koordinasyong ito, ang depensa ng barko ay palaging napipilitang gumalaw, hindi makontrol ang lahat ng direksyon. Ang ilang tripulante ay halos maubusan ng lakas, ngunit pilit pa rin kumakapit. Ang pag-atras ay nangangahulugang pagkawalang ang barko.
Naging napakakritikal ngang sitwasyon ng isang grupo ngang kalaban ang direktang sumugot sa imbakan ng kargamento kung saan malalaking sako ngang bigas ang nakahandang ilipat. Sa loop ngang masikip na espasyo rinik ang ngapahingal nga kalabo ngang pakpupumiglas at ang tunong ngang pinupunit na lona. Isang tripulante sa kanyang paksisikap na mabawi ang isang bak na nahulog sa sahig ay malubang na sugatan. Sumugot ang mga kasamahan para hilahin siya samantala sa kubyerta ang labanan ay nakpatuloy pa rin. Sa gitna ngang kaguluhan isang mahabang busina ang umalingaw mula sa malayo ang tuno ngang isa pang barko na papalapit. Ang lahat ay tumingala sa isang saglit na karon ng pag-asa. Ngunit sa kubyerta walang naglakas loob na mag-relax. 30 speedboat pa rin ang nakapalibot sa barko naghihintay sa susunod na utos. Ang barkong nakpupuslit ng bigas ay ganap nang naging isang larangan ng digmaan. Hindi na ito tungkol sa pagprotekta sa kargamento kundi tungkol sa pag-agaw sa bawat hininga. Ang maputo ngang baril ay patuloy na umaling-awngaw sa kubyerta. Ang tripulanteng Cambodian at Sino ay buong lakas na pinanghahawakan ang bawat posisyon determinado na ipaglaban ang barko hanggang sa huli. Ngunit ang pag-atake mula sa 30 speedboat ay hindi humihina. Sa sandaling tila hindi na nila kaya pang tumagal isang tunok ang umaling-awngaw mula sa malayo isang mahaba malalim na busina ngang barko na pumutol sa kaguluhan. Isang dambuhalang anino ang unti-unting lumitaw sa gitna ngabi. Isang searchlight ang tumutok ang puting katawan ng barko ay kumislap lulan ang salitang Philippine Coast Guard. Sa unang sandali pag-asa ang sumiklap sa mga matang tripulante. Dumating na ang tulong iyan ang pumasok sa isip ngang marami. Dahil ayon sa batas knang dagat ang pagdating ngang Coast Guard ay nangangahulugang tulong pagpigil sa mapirata, pati ang mapirata ay natigilan. Ilang speedboat ang lumayo sa formasyon umatras sa labas ng bilog naghihintay ng reaksyon. Sa kubyerta ang matripulanteng Cambodian at Sino ay huminga ng mabilis na katutok pa rin ang baril ngunit ang kanilang mata ay may kislap ng pag-asa. Isang opisyal na Cambodian ang sumenyas sa kanyang kasamahan na pansamantalang itigil ang lahat ng aksyon maghintay ng senyas mula sa bagong dating na barko. Isang boses mula sa loudspeaker ang dumagundong direktang tumama sa barkong nagpupuslit. Barkong Cambodia ibaba agad ang mga armas itigil ang paglaban at sumuko agad isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa barko sa loob ngang ilang segundo. Bawat tripulante ay natigilan hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Isang opisyal na Sino ang naangit-ngit ang mga ngipin na patanto, ang mapait na katotohanan hindi sila inililigtas. Ang masalitang iyon ay hindi para sa mga pirata kundi para sa kanila. Agad nakasunod ng utos isang serye nga warning shot ang sumabog. Nga nagliliwanag na bala ang pumaylang lang sa langit bago bumaksa malapit sa gilid ng barkong may bigas. Ang tubig ay sumabog at ang shockwave ay nagpayanik sa buong barko. Ang nakasalansan na sakong bigas ay gumuho. Isang malinaw na mensahe ang Philippine Coast Guard ay hindi dumating para pigilan ang pirata kundi para higpitan ang paggubkop. Ang mapirata ay nasigawan sa tuwa agad na pinalakas ang kanilang maarmas na kipaugnayan sa speedboat sa labas na muling sumugod. Ang machine gun mula sa barkong Coast Guard ay napaulan ng apoy. Ang liwanag mula sa malaking kanyon ay kumislap. Ang 30 mm na bala ay sumirit bumaon malapit sa gilid ng barkong napupuslit pinipilit ang matripulante na umatras sa gitna ng kubyerta. Isang tripulanteng Cambodian ang tinamaan ng shrapnel bumaksa sa nakalat na bigas. Hinila siya ngang kanyang mga kasamahan sa kublihan ngunit ang mukha ngang lahat ay nakbago. Lumaban sila ng patayan para ipagtanggol ang barko para lang madiskubre na ang inaasahan nilang tagapagligtas ay kasabwat pa lang ang kalaban. Sa command cabin galit na nagutos ang isang Sinong tripulante humihiling ng ganting putok. Ngunit ang kanilang puwersa ay nahati na paubos na ang bala at kaharap nila ay isang barko ngang Coast Guard na may higit na malakas na armas. Naintindihan nila na ang labanang ito ay wala na sa kanilang kontrol. Ang Philippine Coast Guard ay palapit ng palapit. Ang speedboat ng pirata ay sinamantala ang pagkakataon naghagis ng makawit sa mga bahaging hindi pa nakokontrol at nagdaksaan sa pag-ayat.
Sa ilalim ng liwanag ng searchlight naging malinaw ang eksena ang Coast Guard at ang mapirata ay nagtutulungan tulad ng dalawang sipit na nagsasara upang lalamunin ng buang barko ng bigas ng Cambodia. Muling umaling-awngaw ang loudspeaker, malamig at desidido ibaba ang armas o kayo ay pupulbusin. Sa puntong ito naintindihan ng lahat ng tripulante na sila ay nahulog sa isang bitag. Wala nang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa paglaban o sumuko. Ngunit ang pagsuko ay nangangahulugang pagkawala ng lahat ng bigas at marahil pati ng ang kanilang nga buhay. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila, alam lang nila na ang bitag ay naksara na at mula dito ang labanan ay papasok sa isang mas matinding yugto. Ang ma-warning shot ng Philippine Coast Guard ay umaaling-awngaw pa sa kanilang matainga ng tuluyan ng maksara ang pakupkop. Mula sa harapan ng maliit na kanyon sa kubyerta ng barko ng Coast Guard ay ibinaba ang barrel direktang nakatutok sa katawan ng barko ng bigas. Mula sa likuran ang 30 speedboat ay sabay-sabay na humarurot mabangis na nakpapaputo. Ang mabala ay tumatama sa bakal na gilid lumilihang ang mga tilamsik. Ang bawat bakal na pader ay umani na tila ba malapit ng mapunit. Ang mga tripulanteng Cambodian at Sino ay buong lakas na kumapit sa kanilang mga baril ngunit malinaw na ang laban ay pumanik na sa kabilang panik. Isang opisyal na Sino ang sumilip mula sa likod ng sako bigas na paulan ng bala mula sa kanyang rifle ngunit agad siyang sinalubong ng sunod-sunod na puto mula sa isang speedboat na nakpatilapon sa kanya mula sa kanyang posisyon. Ang dugo ay kumalat sa kanyang damit. Hinila siyang kanyang kasamahan sa likod ng kargamento ngunit ang matang lahat ay nanlilisik. Wala nang tulong na darating, tanging ang pakupkop na lamang ng kamatayan. Sinamantala ng mga pirata ang pagkakataon, dumikit sila sa gilid ng barko, ang kanilang kawit ay kumalat na parang sapot ng gagamba. Rinig ang pagigpit ng mga lubit, ang paganot ng mga ito sa kahoy at ang galit na sigawan. Mga grupo ng 5 hanggang 10 pirata ang lumundak sa rehas, walang habas na nagpapaputok, makapal ang usok ng pulbura. Ang paningin ay limitado na lang sa ilang metro. Ang kubyerta ay naging isang nakamamatay na maze. Isang grupo ng mga tripulanteng Cambodian ang naktanggol malapit sa imbakan, ginawang pader ang mga sako ng bigas. Ang nga bala ay sumisipol malapit sa kanilang nga ulo, bumabaon ng malalim sa bawat sako. Ang nga butil ng bigas ay tumilamsik na parang puting alikabo. Sa gitna ng usok, isang tripulanta ang lumabas mula sa pinatataguan, naghagis ng smoke grenade sa daanan ng mga pirata. Isang puting ulap ang tumakip sa paningin ngunit agad na sinundan ito ng sunod-sunod na putok mula sa mga speedboat. Sa labas pinipilit silang yumuko. Sa kabilang panik ang mga Sinong tripulante ay nakbabantay sa kabin, nakpapakawala ng maikling putok, pinipigilan ang mga pirata na makalapit sa control room. Isang pirata ang sumugot, kumikislap ang kutsilyo ngunit pinukpok ng rifle butt at bumaksak, tumama ang ulo sa sahig. Ngunit ang natitira ay hindi natinag. Ang pressure mula sa makabilang panig ay lalong tumindi. Ang Philippine Coast Guard ay napadala pa ang maliliit na bangka na kipaugnayan sa makirata upang makabuo ng isang kumpletong pakupkop. Bawat putok mula sa machine gun sa barkong Coast Guard ay pumunit sa hangin, pinipilit ang mga tripulante na unti-unting umatras patungo sa likuran ng barko. Bawat hakbang paatras ay nangangahulugang isa pang bahagi ng kubyerta ang napupunta sa kamay ng kalaban. Isang opisyal na Cambodian ang sumigaw ng utos, pilit na pinapanatili ang moral nga kasamahan. Huwag nang umatras ipaglaban ang imbakan kahit anong mangyari, ngunit sa pagtatapos ng kanyang salita, isang kanyon ang sumirit, sumabog mismo sa kanyang tabi. Ang lakas ng pagsabog ay nagwasa sa pader ng sako ng bigas, nagpatilapon sa 3 tripulante. Isa ang hindi na nakatayo habang ang dalawa ay hilo at pasura-surang nahanap ng kublihan. Kalahati na lang ng kubyerta ang nasa kamay ng tripulante. Ang nabubuhay ay naksiksikan sa likuran, makatalikuran paubos na ang bawat magazine ng bala. Ang kanilang mata ay punong pagod ngunit matindi rin ang tensyon. Mula sa itaas ang searchlight ng barkong Coast Guard ay nakatutok, inilalantad ang bawat mukha na nababalot ng dugo at alikabo ng pulbura. Patuloy na nagsalita ang Philippine Coast Guard sa loudspeaker. Ang boses ay malamig, matitigas, ang ulo ibaba na ang armas kayo ay ganap ng napapaligiran, walang sumagot.
Hinikpitan lang mga tripulante ang hawa sa kanilang mga gatilyo, mabigat ang pahinga. Alam nila na kung ibababa nila ang armas, mawawala ang lahat ng bigas at ang kanilang mga buhay ay hindi na sigurado. Ngunit ang pagpapatuloy sa paglaban ay nangangahulugang pagharap sa mas malakas na armas mula sa isang sobranong bansa sa loob mismo ng kanilang katubigan. Sa sandaling iyon bumalot ang nakakabinging katahimikan. Ang mapirata ang Philippine Coast Guard at ang barkong nakpupuslit ng bigas. Lahat sila ay nakaintindi na ang pakupkop ay nasa pinakahuling yugto na. Isang huling pag-atake na lang at ang buong barko ay mapupunta na sa kamay ng kalaban. Sa malayong abotanaw, isang radar mula sa ibang puwersa ang nakasagap ng isang distress signal, ngunit para sa mga tao sa kubierta iyon ay isang misteryo pa. Sa ngayon, ang tanging nararamdaman nila ay ang ngaputok ng baril, ang mainit na dugo at ang amoy ng bigas na halo sa makapal na usok ng pulbura sa kanilang paligid. Naksara na ang pagkupkop ng Pilipinas at ng pirata. Ang tripulanteng Cambodian at Sino ay naipit na sa likurang ng barko, halos ubos na ang bala. Nang tila guguho na ang lahat, isang huling emergency signal ang ipinadala sa pamamagitan ng isang sikretong channel sa command station sa malayong dagat. Nasagap ito ang radar ng Sina. Ilang minuto lang ang balita ay nakarating sa Beijing. Agad na ibinaba ang utos. Isang fleet ng Coast Guard na binubuo ng isang heavy patrol vessel, isang escort ship at mga helicopter ang mabilis na umalis sa ngalan ng pagprotekta sa mga mamamayan at ari-arian ng Sina. Mula sa malayo, hinawing ang malalaking katawan ng barko, ang alon ang tunog ng helicopter ay pumunit sa kadiliman. Sa kubierta ng barkong nakpupuslit, ang mga nagihing along tripulante ay tumingin sa abot tanaw. Isang kumikislap na liwanag ang unti-unting lumitaw, isang puting barko na may watawat na pula at 5 bituin. Umugong ang makina, ang tunok ng elisi ng helikopter ay walang tigil. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mata ng nakaligtas. Agad namang namalayan ng Philippine Coast Guard ang panganib. Ang kanilang patrol vessel ay lumiko, humiwalay sa formasyon. Ang makanyon ay umikot at ang loudspeaker ay sumigaw, ito ay teritoryo ng Pilipinas, bawal makialam ang barko ng Sina. Ngunit hindi tumigil ang fleet ng Sina. Sumagot ang kanilang loudspeaker, pinoprotektahan namin ang aming nga mamamayan at barkong inaatake. Anumang paharang ay tutugunan namin. Ang pahayag ay matigas na parang bakal walang puwang para sa negosasyon. Ang pirata sa speedboat ay nagsimulang makagulo. Sila na naging matapang dahil sa proteksyon ay nataranta nang makita ang pagdating ng puwersa ng Sina. Ilang speedboat ang lumayo, ang iba ay nagpaputok ng walang direksyon para mapanatili ang distansya. Ngunit sa kubierta, ang nga nakapasok na ay pilit pa rin kumapit, despradong nagpapaputok. Isang flare ang pinakawalan mula sa barkong Sina, nagliwanag sa buong karagatan. Sa ilalim ng puting liwanag, nabunyak ang eksena. Ang mga pirata at ang Philippine Coast Guard ay nagtutulungan sa pag-ipit sa barkong nagpupuslit. Ang imaheng iyon ay sapat na upang bigyan ang Beijing ng lehitimong dahilan. Ilang segundo lang ang kanyon sa barko ng Sina ay nagpakawala ng warning shot. Ang bala ay sumirit malapit sa gilid ng barko ng Pilipinas. Nga pader ng tubig ang tumaas ng 10 metro. Yumanik ang dagat. Ang hangin ay naging siksik sa amoy ng pulbura. Sa kubierta ng barkong nakpupuslit, ang mga tripulante ay ginamit ang kanilang huling lakas sa paganti. Ang mahuling magazine ay ikinasa, bawat bala ay itinutok sa mga piratang nakakapit pa sa kubierta. Isang pirata ang tinamaan, tumilapon, ang dugo ay tumilamsik sa masirang sako ng bigas. Tumugon ang Philippine Coast Guard, ang isang puto ang kanyon na sumabo ng malakas, direktang pinaputukan ang barko ng Sina. Muling tumalsik ang tubig at ang malalaking alon ay humampas sa gilid ng barkong napupuslit na nakpayanik sa lahat ng nasa kubierta. Muling umalingaw ang loudspeaker, hindi na babala kundi isang hamon, Sina, umalis na kayo ngayon, din o haharapin ninyo ang kahinatnan. Ngunit ang barko ng Sina ay pumasok na sa direktang komprontasyon. Ang mga helikopter ay bumaba, umiko sa himpapawid. Ang kanilang mga searchlight ay direktang nakatutok sa kubierta ng barko ng bigas. Magalupo nga special forces sa helikopter ay handang tumalon anumang oras kung may utos.
Ang machine gun mula sa barkong Sina ay nakpaulan ng bala pinipilit ang mapirata sa mas speedboat na lalo pang lumayo. Nakbago na ang sitwasyon. Ang pakupkop ng Pilipinas at ng nga pirata ay hindi naganap. Kalahati ng bilog ay nabasak na, gayon pa man ang tensyon ay umakyat sa panibagong antas. Ngayon hindi na ito laban sa pagitan ng nga pirata at isang barko kundi isang direktang komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa gitna ng pinakamainit na katubigan sa rehiyon. Ang nga putok ay nakpapatuloy. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy. Ngunit alam ngang lahat na ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Yumanig ang buong dagat na tila ba ito'y pinupunit. Ang barkong Coast Guard ng Sina ay lumapit, ang dambuhalang katawan nito ay lumikha anino sa tubig. Sa kabilang panig ang barkong Philippine Coast Guard ay lumayo sa formasyon, ibinaba ang nga kanyon. Isang helikopter ang umangat mula sa kubyerta nito, ang searchlight ay direktang tumutok sa formasyon ng kalaban. Ang katahimikan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Sumiklap ang unang putok ng kanyon mula sa unahan ng barko ng Pilipinas. Ang 37mm na bala ay sumirit bumaksak malapit sa gilid ng barko ng Sina. Isang dambuhalang pader ng tubig ang tumaas. Agad-agad ang mabigat na kanyon sa barko ng Sina ay gumanti. Ang bala ay lumipat sumabok malapit sa likuran ng barkong Pilipinas. Apoy at usok ang pumuto, ang nga alon ay nagngalit. Ang nga pirata ay naipit sa gitna ng dalawang nag-apoy na panig. Ang kanilang nga speedboat ay umindayog. Ang ilan ay direktang tinamaan ng kanyon, naging nga bolang apoy. Ang nga nakaligtas ay despradong umatras, nakpaputo ng walang direksyon, ngunit hindi sila makatakas sa crossfire mula sa makabilang panig. Ang karagatan ay nagliwanak sa mga bala, apoy at dugo na humaba na parang ngalinya. Sa kubyerta ang barkong nakpupuslit, sinamantalang nga tripulanteng Cambodian at sino ang pagkakataon. Ipinuto nila ang kanilang mahuling bala sa mga piratang nakakapit pa. Isang pirata ang tinamaan, bumaksak sa tumpok ng bigas na nakalat. Dugo ang humalo sa puting butil. Isa pang grupo ang tumakas, tinamaan ng nga bala mula sa helikopter ng Sina, bumaksak sa maalon. Ang dalawang malaking barko ay direktang naharap. Ang loudspeaker ay walang tigil sa pagsigaw. Ang Pilipinas ay nagdeklara ang pagprotekta sa soberanya. Sumagot ang Sina ang pagprotekta sa mamamayan. Ngunit ang mga salitang iyon ay mga palamuti na lamang. Ang katotohanan sa dagat ay ang walang tigil na pagpapalitan ng putok mula sa bawat kanyon, wala ng atrasan. Isang grenade mula sa isang nagwawalang speedboat ng pirata ang tumama sa gilid ng barkong nakpupuslit. Yumani ang katawan ng barko. 10 sako ng bigas ang nahulo sa dagat. Sumiga ang mga tripulante sa desperasyon, sinubukang pigilan, ngunit tinangay na ito nga alon. Ang kanilang mga siga ay humalo sa mga paksabog, lumihang isang nakakabinging kaguluhan. Ang helikopter ng Sina ay bumaba, ang machine gun nito ay nakpaulan ng bala na parang ulan na bumabaon sa dagat. Ang nga natitirang speedboat ng pirata ay umindayok, ilan ang napunit at unti-unting lumubog sa apoy. Ngunit mula sa kalupaan agad na nakpadala ang Pilipinas ng dagdag na helikopter. Ang nga elisi nito ay humawi sa kalangitan, lumipat diretso sa lugar ng labanan. Sa kubyerta ng barkong nakpupuslit, ang sitwasyon ay hindi bumuti. Makapal na usok ang bumalot, ang bigas at dugo ay nakahalo. Pabilis ng pabilis ang pagbaksak ng mga tripulante. Ang mga nabubuhay ay pilit na hinihila ang isa't isa sa kublihan. Isang opisyal na Cambodian ang kinalabit ang gatilyo nang paulit-ulit pinabaksa ang huling dalawang pirata sa kubyerta. Pagkatapos siya naman ang bumaksak. Sa gitna ng palitan ng putok, ang dalawang panig ay tila nakalimutan na ang kanilang orihinal na layunin. Ang Pilipinas ay nag-focus sa pag-atake sa barko ng Sina. Ang Sina ay ibinuhos ang kanilang armas sa barko ng Pilipinas. Ang magpirata na siyang nagsimula ng lahat ay naduro sa gitna ng crossfire. Ang barkong nagpupuslit ng bigas ang naging sentro ng labanan, sinasalo ang lahat ng shockwave at bala. Isang kanyon mula sa barkong Sina ang tumama malapit sa control room ng barkong Pilipinas. Sumiklap ang apoy, makapal na itim na usok ang bumalot, ngunit agad na gumanti ang kanyon ng Pilipinas. Ang bala ay sumirit dumaplis sa gilid ng barkong Sina. Ang tubig ay tumaas na parang pader. Ang dalawang panig ay pumasok na sa isang ganap na labanan sa dagat, wala ng pagkakaiba sa pagitan ng Coast Guard at ng isang napapanggap na hubong dagat.
Sa himpapawid, dalawang helikopter ang nakaharap. Ang kanilang nga machine gun ay mabangis na nakpalitan ng putok. Ang nga bala ay gumuhit ng nga nagliliwanag na linya sa kadiliman. Isa sa mga helikopter Tsina ay tinamaan umuso umikot-ikot at sa huli ay bumaksa sa dagat at sumabo. Isang sigawan ng tagumpay ang umalingaw-ngaw mula sa barkong Pilipinas, ngunit agad itong sinundan ng isang mabangis na ganting putok mula sa barkong Tsina na nakpayanik sa buong kubyerta. Ang dagat ay kumulo, apoy ay lumutang sa tubig. Ang maalon ay tinangay ang masira-sirang bangka, bigas, pira-pirasong bakal at ang matingkat na pulang dugo. Ang labanan ay opisyal nang lumagpas sa lahat ng limitasyon. Hindi na ito tungkol sa paghuli sa mga pirata kundi isang direktang pahaharap ng dalawang bansa sa mismong pinag-aagawang teritoryo. Ang mapagsabog ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Ang mabarko ng Philippine Coast Guard at Tsina ay nakpalitan ng putok, ang tubig ay tumatalsik, ang usok at apoy ay tumatakip sa paningin. Ang mapirata ay halos naubos na. Ang mga natira ay tumakas sa iba't ibang direksyon. Ngunit ang labanan ay hindi humupa-lumipat lang ito sa panibagong antas, isang direktang komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mula sa kalupaan ng Pilipinas nakasagap ang radar ng isang emergency signal. Ilang minuto lang ibinaba ang utos. Isang squadron ng FA, 50 fighter jets ang umalis sa runway. Ang ugong ang kanilang nga makina ay pumunit sa kalangitan. Isang mahabang liwanag ang gumuhit, ang nakabibinging tunog ay kumalat sa himpapawid. Ang target ang lugar ng labanan sa karagatan. Sa dagat ang fleet ng Tsina ay hindi rin nagpaiwan. Ang Type Nil 56 escort ship ay humarurot mula sa likuran ng formasyon. Ang mga helikopter ay umikot sa itas. Ang kanilang searchlight ay tumutok sa dagat, isang pagpapakitang kanilang presensya. Ang hangin ay naging siksik. Bawat tunog ng makina ay parang isang patalim na humihiwa sa nerbiyos nga nakikipaglaban. Ang squadron ang Pilipinas ang unang dumating. Mula sa itaas umikot sila, nilok ang target at sumisit. Isang warning alarm ang tumunok sa lupkang cabin ng barkong Tsina. Agad na gumana ang kanilang air defense system. Sunod-sunod na anti-aircraft na bala ang pumailanglang gumuhit sa kalangitan nga nagliliwanag na apoy sa gabi. Isang FA, 50 ang mabilis na umiwas na pakawalan ng flare para makalito, ngunit isang smart bomb ang bumaksak pa rin sumabo malapit sa gilid ng barkong Tsina na pataas ng tubig na parang paddle. Bilang ganti ang Z-9 helicopter ay bumaba, ang machine gun nito ay walang tigil na nakpaulan ng bala bumabaon sa dagat, pumuputol sa dinaraanan ng fighter jet ng Pilipinas. Isang FA-50 ang tinamaan sa pakpak, umusok ngunit nagawa pa ring makaalis sa mapanganib na lugar. Ang sigaw sa radyo ang Pilipinas ay puno ng galit, ipagpatuloy ang pag-atake, huwag umatras. Sa kubyerta ng barkong nakpupuslit ang mga tripulanteng Cambodian at Sino ay tanging naktago na lamang sa ilalim ng mga punit na sako ng bigas. Wala na silang papel sa labanan. Bawat paksabo mula sa makanyon at bomba ay nakpayanik sa buong barko na babantang palubugin ito anumang oras. Isang guided bomb mula sa AFA, 50 ang bumaksa tumama malapit sa isang escort na bangka ng Tsina. Isang padang apoy ang tumaas. Ang katawan ng bangka ay napunit, lumubog sa naapoy na dagat. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng tagumpay mula sa barkong Pilipinas, ngunit hindi ito nagtagal. Agad na umugong ang kanyon mula sa escort ship ng Tsina. Isang mabigat na bala ang tumama sa gilid ng barko ng Pilipinas, nakpayanik sa kubyerta. Ang tunog ng bakal ay nakakakilabot. Ang maeroplano ng Tsina mula sa kalapit na base ay ipinadala na rin. Mapulang guhit ang humaba sa kadiliman ng gabi, hudyat ng pagdating ng Mag-11. Ang dagundong ng kanilang jet engine ay umalingaw-ngaw sa dagat na parang kulok. Sa isang iglap ang kalangitan ay naging isang bagyong apoy. Ang FA-50 at J-11 ay naksalpukan. Ang machine gun ay nakpaula ng bala. Ang air-to-air missile ay sumirit sumabok, nagliliwanag sa buong kalangitan. Isang FA-50 ang tinamaan ng missile, sumabok na parang bola ng apoy. Ang pira-pirasong bahagi nito ay bumaksak sa dagat. Bilang ganti, isang J-11 ang tinamaan ng anti-aircraft na putok mula sa barko ng Pilipinas, umusok at napilitang umatras.
Ang labanan ay lumaki na sa puntong wala nang sinuman ang makakakontrol dito. Sa dagat ang barkong napupuslit ng bigas ay naipit sa gitna ng dalawang naapoy na puwersa. Ang mga tripulanta ay nakadapayaka ang kanilang mga baril sa desperasyon. Ang bigas ay patuloy na nahuhulok sa dagat sa bawat pagyanik. Bawat sako ay napupunit lumulutang sa gitnang dugo at langis. Hindi na ito kwento ngang isang kargamento. Ito na ay digmaan ng dalawang bansa kung saan ang kabayaran ay dugo at buhay. Ang ugong nga makina ang pagsabok nga makanyon ang sipol nga missile ay nagsama-sama. Isang sulok ngang dagat timok sina ay nagliwanak na parang araw. Ngunit hindi dahil sa buwan at mga bituin kundi dahil sa apoy at bala. Ang labanan ay opisyal nang lumaki naging isang ganap na hidwaan. Wala nang atrasan. Makapal na itim na usok pa rin ang bumabalo sa karagatan. Ang nga nakakabinging pagsabo mula sa makanyon at misil ay hindi tumitigil. Ang Philippine Coast Guard kahit na tinulungan ng mapirata kanina ay halatang dehado na sa harap ngang mas malakas na armas ngang fleet ng Sina, isang patrol vessel ang tinamaan ng bala tumagilid. Ang tripulante ay natarantang humingi ng tulong. Sa puntong ito napilitan ang gobyerno ng Maynila na ipadala ang kanilang regular na hukbo sa labanan. Mula sa mga base sa baybayin ng Luzon at Palawan isang red alert ang itinaas. Ang mga radar sa baybayin ay walang tigil na nakscan kinokontrol ang buong lugar. Sa runway ang mga natitirang FA, 50 kasama ang nga bagong upgrade na F-16 ay pinaandar ang kanilang mga makina. Ang dagundong ay pumunit sa kalangitan, sa daungan ang Jose Rizal class frigate at mga missile attack craft ay umalis. Ang kanilang makatawan ay humawi sa alon sa ilalim nga searchlight. Sa himpapawid ang mga F-16 ngang Pilipinas ay mabilis na lumapit sa lugar nga labanan. Ang radar ay naglock sa target. Ang maaim 9 air-to-air missile ay na-activate. Ang BIP ng paklok ay tumunok sa tengang nga piloto. Mula sa dagat-agat na tumugon ang air defense system ng Sina. Ang mahakil 9 misil ay lumabas mula sa launcher pumailanglang ginuhit ang langit ng puting usok. Sa sumunod na sandali isang missile ang sumabok malapit sa isang F-16. Ang shrapnel ay nakpayanik sa eroplano ngunit mabilis na nakaiwas ang piloto. Habang magulo ang himpapawid ang frigate ng Pilipinas ay sumugot sa formasyon. Ang 76mm na kanyon ay nakpaulan ng bala sunot-sunot na tumama sa patrol vessel ng Sina. Isang bala ang sumabok sa gilid nagpataas ang tubig na parang pader, yumanik ang kubyerta. Ilang sinong tripulante ang tumilapon ang kanilang dugo ay humalo sa alon. Ngunit ang 76mm na kanyon ay agad ding ginantihan. Ang nga bala mula sa Type 0566 Sina ay umugong. Tumama ito sa command cabin ng barko ng Pilipinas. Usok at apoy ang bumugat. Sa kubierta ni barkong nagpupuslit ang manenga tripulanteng Cambodia at Sino ay halos paralisado na. Nakadapa na lamang sila kumakapit sa mapuni na sakong bigas pinapanod ang langit at lupa na nagliliwana sa mabala at apoy. Bawat pagyani mula sa mga pagsabo ay nakpapakala ng nga sakong ang bigas lumulutang sa dagat na parang nga puting ulap humahalo sa langis at pulang dugo. Hindi lang hukbong dagat ang ipinadalaing Pilipinas. Mula sa kalupaan ang radar at coastal missile system ay sumali na rin. Ang Harpoon anti-ship missile ay lumabas mula sa launcher, sumirit patungo sa fleet ng Sina, isa ang napigilan ng air defense sumabog sa himpapawid. Ngunit isa pa ang nakalusot tumama malapit sa gilid ng escort ship ng Sina. Apoy at usok ang tumaas, isang sigawan ng tagumpay ang umaling-aungaw mula sa panig ng Pilipinas. Ngunit bago pa man matapos ang 130mm na kanyon, mula sa barko ng Sina ay gumanti bumutas sa kubierta ang kalaban. Sa langit ang mga 11 ngang Sina at F-16 ng Pilipinas ay nagsagupaan naghabulan ang nga air-to-air missile ay sunod-sunod na sumabog nakpakalat nga apoy sa kalangitan. Isang J-11 ang tinamaan sumabog na parang bola ng apoy. Nakatalon ang piloto gamit ang parachute, ngunit bumaksa sa dagat sa gitna ng barko ng Pilipinas. Isang F-16 din ang pinabaksak, ang nagliliyap ng mga piraso nito ay bumaksak sa dagat lumihangang isang dambuhalang itim na usok. Ang dagat ay naging isang ganap na larangan ng digmaan. Hindi na ito laban ng Coast Guard kundi ng hukbong dagat, hukbong himpapawid at pati ng coastal system na sabay-sabay na kumikilos.
Ang maalon ay hinahawi ngangga kanyon. Ang langis ay kumalat sa tubig. Ang mga nasusuno na barko ay lumutang na parang mga sulo. Sa kubierta ngang barkong nakpupuslit, ang natirang tripulante ay nanginginig. Marami ang malubang na sugatan, ang dugo ay bumalot sa mapunit na sakong bigas. Ang lahat ay lumampas na sa orihinal na sitwasyon. Isang pamimirata ang naging isang malakihang labanan sa dagat at himpapawid na ikinagulat ng buong rehiyon. At habang ibinubuhos ng Pilipinas ang lahat ng lakas upang makuha ang kalamangan, ang Sina ay walang senyales ng pag-atras. Ang labanan ay naging isang tunay na bagyong apoy, hinihila ang buong rehiyon sa isang mapanganib na sitwasyon. Makapal na itim na usok ang bumalo sa karagatan. Ang amoy nga nasusuno na langis at pulbura ay sumisinghap sa mga bagan nagpapahirap sa pahinga. Ang paksabo ay patuloy na umugong mula sa makabilang panik, ngunit ang katatagan sa labanan ay umabot na sa hangganan. Ang maspitbot ng pirata ay halos wala na. Ang maminsang matapang na lumalapit ay napunit na ngang kanyon o lumubo sa nag-apoy na dagat. Ang labingang bangka, pira-pirasong bakal at makatawan ay lumutang. Ang alon ay tinangay sila sa gitnang kaguluhan. Ang buong grupo nga pirata na. Nagsimula nga lahat ay mga bahit na lamangang dugo sa gitna ngang tubig at langis. Ang barkong napupuslit ng bigas ay naging isang ghost ship. Ang kubierta ay wasak, ang rehas ay gumuho, ang bigas ay nakalat. Halo-halong may matingkat na pulang dugo. Ang matripulanteng Cambodian at Sino ay naktamo ngang matinding pinsala. Marami ang bumaksak. Ang natira ay naksiksikan sa likuran ng barko, humihingal, ubos na ang bala. Ang kanilang mamukha ay tulala, alam na ang labanan ay lampas na sa kanilang kakayahan at ang kapalaran ng barko ay isa na lamang laruan na winawasa sa gitna ng dalawang naumpugang bansa. Sa panig ngang Pilipinas, ang regular na hukbo ay ibinuhos ang lahat ng lakas. Ang mga FA-50 at F-16 ay umikot sa kalangitan, walang tigil na nagpapakawalang nga air-to-air missile, ginuguhit ang langit ng nga nakakasilaw na linya. Sa dagat, ang Jose Rizal frigate kasama ang nga missile attack craft ay walang tigil sa pagpapaputok. Bawat 76mm at harpun na bala ay tumatama sa formasyon ngang Sina. Bawat paksabog ay nagpapataas ng dambuhalang pader ng tubig, nagpapayanik sa buong karagatan na parang lindol. Ang Sina ay hindi umatras. Ang Type 056 escort ship at ang heavy patrol vessel ay matatag na gumanti. Ang 130mm na kanyon ay umugong, ang nga bala ay lumabas na parang bagyo. Ang Z-9 helicopter ay umikot, pinaulanan ngang bala ang barko ngang Pilipinas, nagpatilapon nga bahagi ngang kubierta. Ngunit ang kanilang nga pinsala ay lumalaki. Isang petrol vessel Sina ang umuso ng malakas apoy, ang bumalo sa buong katawan. Ang tripulante ay tumalon sa dagat sa desperasyon. Isa pang J-11 ang pinabaksak ng fighter jet ng Pilipinas, bumaksak sa dagat. Ang nagliliyap ng mga piraso ay lumutang sa mga alon. Isang sigawan ng tagumpay ang umalingaw sa mga barkong Pilipinas nang makita ang kalaban na tumitiklop. Ngunit ang tagumpay ay may kabayarang dugo. Isang FA-50 ang pinunit ng hake. 9 air-to-air missile sumabog na parang bola ng apoy sa kalangitan. Hindi na nakatalon ang piloto. Isang frigate ng Pilipinas ang tinamaan ng kanyon ng Sina. Sa engine room, sumabog mula sa loop. Isang dambuhalang itim na uso ang tumayo na parang isang bantayo ng kamatayan. Sa gitna ng bakbakan ng dalawang panig, isang utos ang dumating mula sa Beijing, umatras, masyadong malaki ang pinsala. Isang escort ship ang nawala, 2 pa ang nasira. Eroplanong bumaksak, mga helikopter na pinabaksak, ang fleet ay wala ng sapat na lakas para magpatuloy. Ang commander ngang Sina ay nangit-ningit, ang ngangipin at nagutos. Ang buong natitirang fleet ay humiwalay sa formasyon, umikot at umatras mula sa lugar ng labanan. Sa kubiertang barkong napupuslit, ang mga nakalitas na tripulante ay natigilan nang makita ang eksenang iyon. Ang mga barkong may pulang watawat ay unti-unting lumayo, iniwan ang karagatan na pula sa apoy. Walang nagsaya, ang naramdaman lang nila ay kawalan. Ang kargamento ay nawala, ang nga kasamahan ay namatay. Ang barko ay naging nga pira-pirasong bakal.
Napanatilingang Pilipinas ang karagatan ngunit sa napakabigat na halaga. Mengalabingang barko mga katawan langis na kumala sa ilang milya. Ang bigas ay lumutang na puti tinangay ngang alon. Ang labanan ay natapos hindi sa kagalakan ng tagumpay kundi sa isang makapal na kalungkutan na bumalot sa buong karagatan. Ang komprontasyon ay natapos sa dugo at apoy. Ang mapirata ay naubos. Ang barkong nagpupuslit ay wasak, ang sina ay naktamo ang matinding pinsala at napilitang umatras. Nakuha ngang Pilipinas ang kontrol ngunit ang kanilang hugbong dagat at himpapawid ay naktamo rin ng maraming pinsala. At sa gitna ngang dagat ang barkong bigas ay isa na lamang, alaalang isang baliw, nalabanan kung saan ang dugo at bigas ay naging isa, tinatangay ngang nga alon, hindi pa man tuluyang napapawi ang itim na usok sa katubigan ng Pilipinas. Ang epekto ng matinding labanan sa dagat ay kumalat na sa buong mundo. Ang maunang larawan mga nasusunok na speedboat ng pirata, ang wasak na barko ng bigas, ang mga eroplanong bumabagsak sa dagat ay mabilis na lumabas sa social media at sa mga balita sa telebisyon. Masyadong malinaw ang katotohanan, hindi ito isang ordinaryong pamimirata kundi isang direktang komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansang may matagal ng alitan. Sa Maynila agad na nagpatawag ng emergency press conference ang gobyerno ng Pilipinas. Matigas na nagpahayag ang tagapagsalita ng militar, pinrotektahan ng ating puwersa ang ating soberanya at tinanggal ang mga armadong elemento. Ang lokal na media ay sabay-sabay na pinuri ang hukbong dagat at hukbong himpapawid ng Pilipinas sa kanilang katatagan. Idiniin na kahit malaki ang pinsala na panatili nila ang kontrol sa karagatan. Ngunit sa likod ng mga eksena, inamin ng maraming eksperto sa seguridad na kailanman ay hindi pa nabayad ng ganito kamahal ang Pilipinas sa isang labanan sa dagat. Ang Beijing ay hindi nanahimik. Ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Tsina ay naglabas ng isang matigas na pahayag. Ang Pilipinas ay nakipagsabuatan sa mga pirata, inatake ang isang sibilyang barko na may kargang bigas at mga mamayang Sino. Napilitan ang Tsina na makialam para protektahan ang buhay at lehitimong ari-arian. Kinondena nila ang Maynila sa provokasyon at hiniling sa internasyonal na komunidad na mag-imbestiga. Ang state media, ang Tsina, ay sunod-sunod na naglabas ng balita. Ipinapakita ang barkong tinamaan ng bala, idinidiin ang pagkamatay ng Sinong tripulante upang pukawin ang galit ng kanilang mamamayan. Salop nga siya na hati ang reaksyon. Ang Malaysia at Indonesia ay nanawagan para sa maximum restraint at nagbabala sa panganib na lumaki pa ito sa isang regional na hidwaan. Ang ibang mga bansa ay naging maingat umiwas sa direktang pagpuna sa Beijing, ngunit hindi rin maaring suportahan ng husto ang Maynila dahil sa takot na masira ang balansang relasyon. Pinili ngang Cambodia na manahimik habang ang kanilang nga mamamayan ay nagulat. Ang barkong nagpupuslit na may watawat ngang Cambodia ay isa na lamang tumpok ngang kalawang at ang tripulante nito ay naktamo ngang matinding pinsala. Ang kanluran ay agad na nasalita. Ang Washington ay naglabas ng pahayag ng malalim na pagkabahala. Tiniyak na kukonsultahin nila ang kanilang alyado, ang Pilipinas, sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ang Tokyo, Canberra at Brussels ay sabay-sabay na nanawagan para sa isang independenteng investigasyon. Inilarawan ng mga malalaking news agency ang pangyayari bilang ang pinakamalubang labanan sa dagat timog sinasalup ng maraming taon. Idiniin na may dugong dumana at ang kaayusan sa karagatan ay nasubok. Sa social media, ang mga larawan ng kubyerta na punong bigas at dugo, ang mga eroplanong bumabagsa, ang mga speedboat na sumasabok ay naging mga haunting image. Tinawa ng mga Pilipinong netizen na mga bayani ang mga pilotong at tripulanteng namatay. Sa kabaliktaran, ang mga netizen na Sino ay nanawagan ng paghihiganti. Ibinahagi ang mga larawan ng umuusok na barko bilang paalala na kailangan ng kanilang bansa na maging mas matatag. Ang makabilang panig ay natula ngang isang confrontational na sentimiento na lalong napatindi sa tensyon. Sa mga diplomatikong pakpupulong, ang pressure ay tumataas bawat oras. Nagpatawag ang United Nations ng isang emergency session na nawagan para sa isang buffer zone at ceasefire sa dagat. Gayunpaman, ang solusyon ay hindi madali dahil parehong iginiit ng Sina at Pilipinas na wala silang pinagsisisihan sa kanilang nga aksyon.
Ang isa ay iginigiit ang pagprotekta sa mamamayan, ang isa ay iginigiit ang soberanya. Ang barkong napupuslit ng bigas ng Cambodia ang pinamulan ng lahat ay isa na lamang kalawang na inanod. Ngunit naiwan ito ng isang makasaysayang peklat. Isang ilegal na kargamento ng bigas ang ninakaw. Isang grupo nga tripulante ang namatay, daan-daang buhay mula sa dalawang nagtutunggaling bansa ang natunaw sa dagat ngang dugo. Ang mundo ay tumingin sa dagat Timok Sina ng may matinding pag-alala. Ang kaayusan sa karagatan ay hinamon, ang tiwala sa pagtitimpi ay nawasak. At isang malaking tanong ang umaling-aungaw, ito ba ay isang insidente lamang o isang senyales ng mas malaking bagyo na paparating? Isang bagay ang tiyak, ang labanan sa dagat dahil sa barkong nakpupuslit ng bigas ay nagbukas ng isang bagong kabanata na punong kawalang katiyakan kung saan ang bawat bansa ay kailangang muling kalkulahin ang kanilang nga hakbang sa entablado NG Rehayong.